Malacanang hit back at Representative Edgar Erice. That's after the lawmaker said President Bongbong Marcos' mention of former Speaker Martin Romualdez in his SONA speech was merely for optics. For the details, we have mobile journalist Julie Baisa. Julie, go ahead with your report. Diego, binuweltahan nga ni Palace Press Officer Claire Castro si Congressman Edgar Erice sa pagsasabi na optics lang yung pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinsan niya na si dating House Speaker Martin Romualdez noong SONA. Ang sabi ni Erice, utos, sunod, palakpak, pagkatapos wala na yon. Ayon kay Castro, lahat daw ng sinabi ni Erice ay mayroong salitang parang, walang basehan, walang facts at puro theory lang. Hindi raw dapat nabubuhay sa puro teorya ang pamahalaan. Hindi rin daw dapat puro paninira lang. Hindi rin naman daw nakausap ni Erice si Pangulong Bongbong Marcos para malaman yung damdamin niya sa flood control anomaly at iniisip lang daw ng kongresista lahat ng sinasabi niya. Kaya wala raw karapatan si Erice na magsabi na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo at walang karapatang maging spokesperson unless palitan daw ni Erice si Castro sa pwesto. Ang payo niya, alisin na raw ng kongresista yung kanyang mga nasa isip dahil wala daw naman katotohanan yun. Bukod dito, sinagutin ni Castro yung sinabi ng mambabatas na puro ayuda lang yung nangyari doon sa nakaraang pambansang pondo. Dapat daw ay mag-usap-usap yung mga mambabatas dahil magkakaiba raw yung posisyon or sinasabi nila tungkol doon sa paglalagay nga ng pondo para sa ayuda. Diego. Alright, ano naman yung reaction ni Yusek Claire sa sinabi, no? Yung kahapon na nag-viral, yung kay Attorney Christine Ferrer, na misleading questions are allowed. I think this is during yung palitan nila ni Attorney Kapunan. Diego, misleading questions are not allowed during cross-examinations. Iyan yung pananaw ni Castro sa gitna nga yung nung naging usapin sa impeachment trial kahapon. Ayon kay Castro, basic naman daw yan. Kung magtatanong daw ng misleading question ang isang abogado at i-demand niya na yes or no lang yung sagot, maling sagot din daw yung makukuha niya. Sanay na nga raw ang bansa sa fake news, pati pa raw ba sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. Oo nga. Ito naman, yung statement ni Yusek Claire regarding yung, yung supposed move ng DOJ na mag-file ng complaint labang kay VP Sara. Diego, nakukulangan pa si Yusek Claire. Naniniwala siya na kulang pa yung isinampa ng Department of Justice na 3 counts ng grave threats laban kay VP Sara. Ang sabi niya, sa palagay daw kasi niya, meron ding element ng inciting to sedition kung ang pagbabasihan ay yung kabuuan ng video. Pero hindi naman daw siya manghihimasok or pangungunahan yung desisyon ng DOJ. Mismong kaalyado rin daw kasi ng Vice Presidente yung nagsabi noon dito sa impeachment trial na kung grave threats lang yan, dapat sampahan na lang daw ng kaso sa korte ang bise. Sinunod lang naman daw ng DOJ yung suhestyon, lalo't hindi rin naman daw maikakaila yung video na napanood hindi lang dito sa bansa kundi sa buong sa iba't ibang panig ng mundo, no. Naniniwala din si Castro na walang conflict yung pagsasampa ng kaso ng DOJ sa ongoing impeachment trial. Magkaiba raw kasi yung nature ng impeachment trial or impeachment proceedings dahil inaalam doon yung kapasidad or capacity ni VP Sara rather kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Samantala, sa criminal case naman, liability yung tinitingnan kung gumawa ba siya ng krimen. Kaya hindi raw yan makakaapekto. Alright, ano naman yung schedule ni Presidente for today? Ang schedule ng Pangulo ngayong hapon ay meron lang siyang dadaluhang exhibit na close or pool coverage. So ilan lang sa amin yung napayagan na makapag-cover. Other than that, wala nang schedule ng Pangulo. Alright, thank you for that report. Mobile journalist Julie Baisa.